Kit Turman kasalukuyang nasa ilalim ng medical suspension matapos ang kanyang laban kontra Sebastian Fundura. Ang Nevada Athletic Commission ay nagbigay ng medical suspension bilang standard protocol matapos ang kanyang TKO. Layunin nito na siguraduhin ang kaligtasan ng boksingero, bigyan ng sapat na oras para makarecover mula sa posibleng head trauma o injuries. Ayon sa video ni Turman, siya ay mabilis na nagpapagaling ngayon. Maliit na bagay lang daw ang nangyari at babalik kaagad. Nasa ilalim pa siya ng tinatawag niyang lethal suspension. Bagamat nagpakita siya ng positibong recovery, kinakailangan muna niyang kompletuhin ang medical clearance bago makabalik sa ring. Kaya baka natin si Turman dahil may laban pa siya ngayong 2026. Sa iba pang balita, Magsayo nakanda na pala lumaban kay Tank Davis. Dahil sinabi ni Magsayo sa kanyang post-fight interview, gusto ko makalaban lahat sa lightweight. Maraming magagaling dito at isa na ako sa magagaling. Maraming sikat na pangalan dito sa lightweight mga boss, pero ang problema hawak ng ibang promoter. Kaya malamang yung 3-fight deal ni Magsayo under ng Zuffa Boxing, ipapalaban lang din siya sa mga boksingero na hawak ng Zuffa. Pwedeng targetin ni Magsayo ang maging Zuffa Boxing Champion. Pumalag din si Magsayo sa amo ni Andres Cortez, kaya posibleng itapat ito ni Dana White. Sinabi pa naman ni Robert Garcia na batihang trainer, one of the best fighter sa division, si Andres Cortez. Ayon pa kay Magsayo, pabor sa kanya ang maraming laban dahil ito na raw ang kabuhayan niya, kaya hindi siya tatanggi kahit sino pang itapat. Nagpasalamat din si Magsayo sa mga Filipino fans dahil sa suportang binibigay sa kanya. Edad 30 pa lang si Magsayo mga boss, kaya marami pa siyang laban at balang araw maging Zuffa Boxing Champion. Sa iba pang balita, Deontay Wilder nag-I love you muna kay Derek Chisora bago niya binanatan ng malakas. Kaso tawas ang patama. Edad 40 na si Wilder at walang balak magretiro. Gusto daw niya labanan lahat. Dalawa na lang ang big fight para kay Wilder ngayon na pwedeng retirement pay niya. Labanan si Anthony Joshua at Alexander Usyk. Kahit dehado siya sa dalawang laban na ito, sigurado naman nakikita ng malaki. Sa iba pang balita, Wonderboy Martin sinabing ayaw lumaban sa pipitsugin na boksingero. Hiniling niya kay Sean Gibbons na bigyan ng dekalidad na boxer. Kung tignan ang ranking sa WBO Super Bantamweight, number 2 si Wonderboy habang number 3 si Marlon Tapales. Pero babagsak na yan sa rankings dahil natalo kay Uguni. Kaya ang kasunod dyan si Luis Nery, siguradong angat yan sa rankings. Pero kung matalo naman si Nery kontra Casimero, siguradong babagsak din si Nery. Nakatakda naman ang laban ni Inoue at Nakatani ngayong May 2. Ang mangyayari pala dyan kung sakaling manalo si Inoue at umakyat ng timbang, ibabakante ang belt. Posibleng makaharap pala ni Wonderboy si Junto Nakatani para sa bakanteng titulo. Kahit matalo kasi si Nakatani kay Inoue, hindi siya babagsak dyan sa rankings lalo na kung ibakante ni Inoue. Kaya kailangan talaga ni Wonderboy maging aktibo. Kailangan niya mapalaban ng 2 hanggang 3 laban sa loob ng isang taon. Dahil top contender na siya, kailangan niya maghanda. Tama lang nabigyan na siya ng challenging na kalaban, yung matatawag na 50-50 fight. Laging nire-request ng mga fans, si Nitimbo Pilipos. Kung kaya ni Sean Gibbons, pwedeng operan si Pilipos at padayuin dito sa Pilipinas. Matatandaan na si Nitimbo Pilipos ang nagpabagsak kay Uguni sa round 1. Ngayong Mayo, abangan natin ang kalaban ni Wonderboy dito sa Pilipinas. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.